pagpapatawad mo sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil tinawag mo kami sa aming mga pangalan. Tunay nga ang buhay namin ay maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. Salamat at ihanda mo ang aming puso upang maunawaan at maranasan ang pagkilos ng Diyos. Anumang gawain ng kaaway ay kung inawasak, pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Tayo lahat ng sabi na, Amen. Amen. Ayan ang ating pong title, Pusong Mapagpasalamat. A Heart of Thanksgiving. Okay, nagpapasalamat lang po ba tayo kapag okay ang lahat? Kapag may blessing? Paano po pag may problema? Yan. Sa ating pong mensahe, tuturuan tayo ng Panginoon, no, upang maging mapagpasalamat. Sabi po ng Panginoon sa ating scripture, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng sitwasyon, tayo po ay palaging mapagpasalamat. Hindi lang sa maganda, pati sa mahirap na sitwasyon, tayo daw po ay palaging magpasalamat. Bakit po kaya? Sabi po sa ating unang punto, Thanksgiving is a command. Hindi lang siya feeling. Okay ako ngayon, thank you Lord, no? This is a command from God. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 17, and whatever you do, whatever in word or deed, do it all in the name of Lord Jesus Christ. Giving thanks to God the Father through Him. Sa lahat po ng gagawin natin, lagi daw po tayong maging mapagpasalamat. Ang pagpapasalamat po ay utos ng Diyos. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang thanksgiving po hindi lang dahil okay ka ngayon. Ang pagbibigay po ng pasalamat sa Panginoon, ito yung nais ng Diyos. Inuutusan tayo ng Diyos na dapat ang buhay pala natin ay laging maging mapagpasalamat. Kaya sino po dito yung pagod? Sino yung may problema? Hindi mo man naiintindihan yung sitwasyon. No? Meron tayong sitwasyon na parang, Lord, bakit meron ako nito? Kaya sabi ng Panginoon, sabihin mo palagi, Lord, salamat pa rin. Lord, salamat kasi ito yung sitwasyon ko. Kaya ano po yung sabi ng Panginoon? Thanksgiving is a command. Inuutusan tayo palagi ng Diyos na kahit anong sitwasyon tayo ay maging mapagpasalamat. So this time po, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, isipin natin, ano ba yung reason? Bakit kailangan akong magpasalamat? Sabi sa point number 2, Thanksgiving change our perspective. Mababaguhin niya. The way tayo mag-isip, the way tayo kumilos. Kapag ang tao ay laging mapagpasalamat, maging yung buhay natin mababago. Ano pong sabi sa Book of Psalms, chapter 107, verse 1? Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord, for He is good. Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, yun yung magpapalaya sa atin sa kahirapang dala-dala natin. Psalms 103, verse 2, praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above. Pansinin niyo po, kapag puro tayo reklamo, puro problema lang yung nakikita natin, ano yung result nun? Kapag po tayo ay nagpapasalamat, makikita natin yung kabutihan ng Diyos. Sabihin niyo nga po, hindi perfecto ang buhay ko. Hindi perfecto ang buhay ko. Pero perfect ang Diyos ko. Pero perfect ang Diyos ko.
So, tignan po natin, no, yung buhay natin. Kapag kagising pa lang natin sa umaga, negative na agad yung iisipin natin. Especially, ang battle natin, Saturday. Pagkagising ng Sunday, sisimba tayo, then tayo aatakihin. No, tatamarin kang magsimba, may nararamdaman ka, that's the attack of Satan. Evil spirit, para hindi natin ma-receive yung grace ng Panginoon. Pero sabi dito ng Diyos, kahit hindi ako okay, kahit hindi perfect yung buhay ko, meron akong Diyos na perfect, nakikilos sa buhay ko. Kaya kahit wala na ang lahat sa buhay natin, or mawala na ang lahat sa buhay natin, huwag lang si Kristo. Kaya po, no, sabi sa Biblia, lahat malalagta, lahat mawawither, lahat mawawala. Pero yung Panginoon, mag-i-stay siya forever. Sabi ng Panginoon, simula nung nakilala natin siya, you are forgiven. You are saved. You are loved. Yun yung pangako ng Diyos sa atin na hindi natin nare-recognize. Because of so many things. Kapag may sitwasyon tayo, na nare-recognize na tayo pala ay loved. Tayo pala ay pinatawad na ng Diyos. Tayo pala ay ligtas na. So nawa po sa salita ng Diyos sa araw na ito, mapanghawakan natin na ano ba yung reason bakit ako nandito. Ano yung reason bakit nakilala ko yung Diyos. Unang-una, ang reason ay magpasalamat sa buhay na walang hanggan. Yun yung utos ng Diyos. Pagkagising pa lang natin sa umaga, Lord, thank you. Buhay pa ako. Kasi we don't know what will happen. No? Mamaya lang, minuto lang. Meron tayong makilala. Kasama mo lang. Isang oras lang. Kausap mo pa lang. Pero wala na. Kaya yung pag-isip pa lang natin, naramdaman mo, humihinga ka pa, that's a blessing from the Lord. Kaya we have so many things. So many reasons to be thankful for. Now, a thankful heart brings peace. Ang taong mapagpasalamat, nararanasan ng kapayapaan. Philippians chapter 4, verse 6 to 7, ano pong sabi dito? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No? Yung pong thanksgiving, yung pasasalamat, inaalis niya yung worries. At binibigyan na ng kapayapaan. Subukan po natin, no? I-try natin yung pananampalataya natin sa Diyos. Kapag may problema tayo, either magre-reklamo tayo, or magko-complain tayo, or magpapasalamat tayo. So if we want peace, sabi ng Panginoon, enter into thanksgiving. When you thank God, lahat ng fear mawawala. When we enter into thanksgiving, yung pananampalataya natin lalakas. When you thank God, peace takes over your heart. Sino po yung may problema sa mga oras ko, taas po ang kamay? Halos lahat po sa atin, no? Minsan hindi lang isang problema. Minsan parang hindi natatapos. Unlimited yung problem. Pero dito sa mensahe ng Diyos, when we enter into thanksgiving, whether good or bad, your situation, sabi ng Panginoon, magkakaroon ka ng peace, kapayapaan. May times po na may pera naman tayo, no? Meron tayong pagkain. Pero ba't parang ang bigat? Sino po nakaranas ng gano'n? Kasi wala tayong peace. Kaya ang tinuturo ng Diyos sa atin, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, magkaroon tayo ng happiness, ng joy, true joy, ng peace. At di po natin yung nakukuha sa mga physical na bagay. Pwede, sasaya tayo,
Dahil hindi tayo may problema sa pera. Pero yung mga bagay na nakikita ng ating mga mata, ito po ay panandalian lang. Pero ang pangako ng Diyos, yung pananampalataya natin, no, ay nagbibigay ng kapayapaan eternally. Pag sinabi kong eternally, walang hangganan, walang katapusan. No, meron po ditong story about the 10 lepers. Kung nabasa nyo na po ito, makikita natin sa Book of Luke, chapter 17, 11 to 19. Pwede po ba nating basahin? Basahin natin na sabay-sabay. Paki-flash, Kuya Gabriel. Luke chapter 17, verses 11 to 19. Ayan, sige po, basahin natin. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, Go, show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. Jesus asked, Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise and go, your faith has made you well. Amen. No? Ano po kaya ang ibig sabihin ng story na to? May 10 leper men or mga tao may sakit na keto. Nakakita na po ba kayo ng mga tao may sakit na keto? Ano yung tsura nun? Ha? Yung bukol-bukol, tapos may sukat. As in, kinakain yung buong katawan ng sukat. So kapag may ganun kang sakit, kapag ganun yung sakit na meron yung isang tao, they are outcast. Naka-isolate sila. Nire-reject sila. People don't want to see them. And sa pakiramdam nila, wala na silang hope, wala na silang pag-asa. Kaya nung si Jesus, nagka-travel siya, nadaanan niya itong mga taong to. At ang sabi ng mga taong to, Jesus, Master, have pity on us. I-relate po natin yung buhay natin dito, no? Kaya anong ginawa ng Panginoon? That time, pinagaling sila ni Jesus. Pero alam niyo po ba kung ano nangyari? Ilan po yung tao na yon? Ilan yung may sakit? Ilan yung sabi doon sa story? 10. 10 yung pinagaling ni Jesus. Pero ilan lang daw yung bumalik to thank God? Isa lang. Tignan po natin, no? Minsan, we need help from God. So we ask help. Pero nakakalimutan natin magpasalamat in return dun sa binigay sa atin. Maraming tao ang nakaka-receive ng pagpapala, pero konti lang yung bumabalik para magpasalamat. Imagine nyo po, si Yam ang nakatanggap ng miracle. No? Pero hindi sila bumalik para magpasalamat. Minsan ganito po tayo. Humihingi tayo ng tulong, pero nakakalimot tayo magpasalamat. Now, thanksgiving makes you different. Yung isang bumalik, he was a different, sabi niya, taga-Samaria pa siya. He is a foreigner. Anong sabi doon? Luke chapter 17, verse 16. He threw himself
himself at Jesus' feet and thank him. And he was a Samaritan. Hindi lang siya nagpasalamat, nag-worship siya. We-worship yung Panginoon. No, kaya kapag may blessing tayo, minsan iba yung result, iba yung response natin. But we never thank God because of this blessing. Iniisip natin, deserve ko naman ito eh. Pinaghirapan ko to. So, asan yung acknowledgement doon? Nasa Diyos o nasa atin mismo? Minsan na yung acknowledgement nasa atin. Pero yung single things, small things, na binigay ng Diyos sa atin, na it make us different, hindi natin makikita na galing pala yun sa Diyos. Kasi alam natin, magaling na tayo. Alam na natin lahat. So, nasa set aside yung Diyos sa buhay natin. At yung nangunguna, yung tayo. Kaya ngayon po, no, nais kong isulat nyo sa notebook nyo, sa cellphone nyo, yung mga reason bakit tayo kailangan magpasalamat sa Diyos. Katulad nung isang foreigner na taga Samaria. Hindi lang siya basta ng thank you Lord, pinagaling mo ako. Hindi lang po, he worship God. Ngayong buhay niya, binigay niya na sa Diyos. So marami pa doon, hindi na i-detail sa Biblia kung ano ginawa ng taong to. Thanksgiving brings something greater. Luke chapter 17 verse 19, rise and go, your faith has made you well. No, lahat sila gumaling physically. Pero yung isa na nakatanggap ng kagalingan, nakita niya yung spiritual healing. Sabi po dito, no, may extra blessing na nakahanda yung Diyos sa taong may pusong mapagpasalamat. Kaya po yung faith, hindi lang siya pag naniwala ko, I believe in Jesus, anak ako ng Diyos, hindi lang po yun. Yung faith po, ito yung obedience, may kasamang obedience. Na kahit tinatamad ako magsimba, kahit ayoko magsimba, Lord, susunod ako sa iyo. Yun yung faith. Kahit ako lang mag-isa, magpupuri ako sa iyo, Diyos. Yun po yung sinasabi nating tunay na pananampalataya. Tignan po natin, sino ka doon? Sa 10 pinagaling ng Diyos, sino tayo doon? Baka isa tayo sa 9 na tumalikod na lang kasi okay na ako, Lord eh. Okay na yung buhay ko. Meron po tayong kapatiran, no? Ang sabi niya, bakit po ganun? Simula nung nakakilala ako sa Diyos, puro problema na lang. Mainam pa po na dati, okay na may buhay ko, hindi ako nagsisimba. Nag-pray po ako, hindi ako masyadong nagsisimba, paminsan-minsan lang. Pero okay naman po yung buhay ko. Pero nung simula mo nang binigay ko yung time ko sa Panginoon, ba't parang ganun? Mas lalo akong nahihirapan. Tandaan po natin, no, yung problema, kaakibat na siya ng buhay natin physically bilang tao. Pero yung problema hindi po galing sa Diyos. Yung problema, hindi din lahat galing kay Satan. Si Satan lang yung root of problem. Pero yung problema natin physically, kayo na po galing. Sino po makakasagot? Bakit ka may problema ngayon? Kayo na galing ang problema mo. Kay Satan? Bakit ka na kasi si Satan? Kasi kung yung Diyos, hindi naman siya nabibigay ng problema. Kayo na galing yung problema natin. Sa atin mismo. Ikaw mismo yung gumawa ng problema. Kasi binigyan na tayo ng option ng Panginoon. Tinuruan tayo ng Panginoon malaman yung mabuti at masama. Pero doon tayo sa masama. Napunta. Tapos yung masama na yun, nag-result ng di maganda sa'yo. Ang ending, masisisi yung Diyos at saka si Satanas. Pero dito, no? When we obey God, when we thank God, when we have faith in God,
babaguhin niya yung buhay natin. Pero hindi dahil nakakilala ka na sa Panginoon, isang iglap, isang snap, oh, okay na ako. Hindi po yun eh. Kaya po sabi doon, work on your salvation. Ang kaligtasan po natin ay, ano yan? Pinagpapaguran. Wino-work out para maging malakas. Pero unang-una tinuturo sa atin ng Diyos, maging mapagpasalamat. Balikan po natin, no? Ano po yung una nating, ano po yung point number 1 natin? Thanksgiving is a command. Tandaan po natin, ang pagpapasalamat, hindi lang siya pakiramdam. Hindi lang siya feeling. Na kung okay ka ngayon, magti-thank you ka. Kung di ka okay, wala na lang. Pero sabi ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo, dapat lagi may kasama pasasalamat. Kaya kung gusto natin magkaroon ng changes sa buhay natin, ang puso dapat natin ay palaging mapagpasalamat. Kung gusto natin magkaroon ng peace, pasok tayo sa thanksgiving. No, ang pagpapasalamat, hindi lang dahil, or ang worship na may kasama pasalamat, hindi lang dahil nagbigay ka. Physically, na sometimes bilang Kristiyano, akala natin, pag nakita tayo nananalangin, kapag nakita tayo nagbibigay, it's a worship from God. Pero ano pong mensahe natin last week? Sabi na, pasok ka sa loob ng kwarto mo at manalangin. Kausapin ang Diyos. Magtapos po tayo dito sa Book of Psalms, chapter 136, chapter 1. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Basahin nga po natin ng malakas. I-declare po natin how good is God. Psalms 136, verse 1. Sabay-sabay po tayo. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Ano daw po? His love endures forever. Kasama mo ang Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, kasama ko ang Diyos. No matter what season you are in, may problema ka man, may luha ka man, may hindi ka man maintindihan sa sitwasyon mo, sa buhay mo, God is still good. Buhay ng Diyos. Kaya yung feeling mo, yung tao, hindi ka naririnig. Yung feeling mo, yung tao, hindi nararamdaman yung nararamdaman mo. Pero yung Diyos, rinig na rinig. Ano pong sabi sa Biblia? Yung mga luha ng isang righteous, naririnig ng Diyos. God made us righteous. God made us perfect in His eyes. Kaya yung pagtawag natin, yung paghingi natin ng tulong sa Diyos, naririnig tayo ng Diyos. Kaya po yung love ng Panginoon never ends. Forever. Yung pagmamahal ng Lord sa atin. Basahin ko pa po yung Hebrews chapter 13 verse 15. Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that often profess His name. Not even when it's hurt, sabi sa kanta, praise Him. Even when you don't understand your life, your situation, thank Him. Even when you are waiting, sa sagot ng Diyos, bakit ang tagal? Trust Him. Sino po nananalangin dito? May pinagpipray. And it takes so many years. Wala pa rin sagot. Ano sabi ng Panginoon? Magtiwala ka sa Kanya. Kung kailangan mo ng kagalingan, manalangin tayo.
Kasi kahit anong gamot, kahit anong bagay ibigay sa atin, hindi tayo gagaling. Unless we trust and obey God. Dahil po ang pagpapasalamat, hindi lang siya basta reaction kung ano yung sitwasyon mo ngayon. It is a sacrifice of your faith. Kahit walang nakakakita sa'yo, kahit nag-iisa ka lang. No? Dito sa church, kahit si Christopher lang yung tao, nagpipray siya, naglilinis siya kahit walang nakakakita. Hindi kailangan ng acknowledgement ng tao na ikaw magaling ka. O, ang galing naman niya. Yung pananampalataya, may kasama siyang sacrifice. May kasama siyang decision na masakit. May i-give up ka when you follow God. Kaya po, let's all confess. Sumunod po kayo sa akin. Lord, I will give you thanks in every season. I will not stop praising you. Because you are good. And your love endures forever. Amen? Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa, ang puso natin ay palaging maging mapagpasalamat. No? Thank you, Lord. May buhay akong walang hanggan. Thank you, Lord. Ginawa mo akong anak ng Diyos. Hindi man ako perfect, hindi man ako mabuting asawa, hindi ako mabuting magulang, pero ikaw ay mabuti sa akin. Minsan iniisip natin yung mga kakulangan natin. Kasi ito lang ako, kasi hindi ko kaya. Pero sabi ng Panginoon, ako ay kasama mo. God is with you, God is with me, God is with us. Tayo may manalangin. Yung mga sinulat nyo na reason to be thankful for, sabihin mo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat dahil gumising kami. Mayroon pa kaming buhay, mayroon pa kaming hininga, nakakagalaw pa kami, Panginoon. Thank you sa salvation na natanggap namin. Thank you for sending Jesus Christ as our Savior and solution to all our problems. There are times nangihina kami, we complain. Naghahanap kami ng masisisi. But Lord, give us a heart that's full of thanksgiving. Puspusin niyo po kami ng iyong banal na spirito. Dalangin ko po, Panginoon, na sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay namin araw-araw, makita namin yung reason to be thankful for. At yun ay nakilala ka namin. Yung reason kung bakit kami dapat maging mapagpasalamat dahil binigyan mo na kami ng buhay na walang hanggan. Maging yung future namin guarantee na, Panginoon. Kaya Lord, help us to have a strong faith na kahit di pa namin nakikita yung plano mo, Panginoon, we learn to trust you. Kaya Lord, patawarin niyo po kami dahil marami kaming oras na binibigay sa mga kamundong bagay. But we never thank you sa mga pagpapala na binibigay niyo po sa amin. Kaya sa mga tao na narito, Panginoon, sa mga bawat buhay na narito, na inaalay nila sa iyo, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Palagay niyo po ang bawat pananampalataya ng bawat isa sa amin. Nawa, maging katulad kami ng isang Samaritan na naniwala na pinagaling mo kami, Panginoon. But in return, nais namin ibigay yung buhay namin. Nais namin ibigay yung pananampalataya na para lang sa iyo. Huwag mo hayaan na makatulad kami ng siyam na tao na bumalik pero hindi bumalik sa iyo at nagpasalamat. Kaya Lord, salamat po dahil ang mga oras na to ay inihanda mo po para sa amin. Kaya Lord, ihanda niyo po ang aming sisidlan, malaking sisidlan upang tanggapin ang mas marami pang pagpapala at pagbabago sa aming buhay. Buksan niyo po ang aming mga spiritual na mata na makita na kami pala isang anak ng Diyos at meron kaming authority na pagtagumpayan ang araw-araw namin pakikibaka sa buhay.
Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, anumang gawa ni Satanas upang kami ay tamarin, upang panghinaan ang aming pananampalataya, upang hindi magtiwala sa Diyos, ay atong winawasak, pinapalaya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa iyo namin binibigay ang buhay namin, ang papuri, kalwalhatian sa iyong pangalan, Panginoon. Ito po aming panalangin. In Jesus' name, Amen.